Good morning! So, nandito na naman tayo muli sa Small Talk with Yumi. So, kumusta? Okay lang po, ma'am. Okay, so, magpakilala ka. Hi, I'm Mayat Villasencio, 34 years old. So, may anak? Yes, ma'am. Ilan ang anak mo? 3 po. Kanino mo siya iniwan? Sila iniwan. Sa biyanan ko po. Then, yung asawa mo, May trabaho po. anong work niya? Ano po, ma'am, installer po sa gas line. Okay. Then, ano yung mga iniwan yung pangako sa isa't isa ng asawa mo bago ka umalis? Since ikaw ay isang first-timer. Yes, ma'am. Ano, ma'am, sabi ni, masay ko, mag-iipon. Kailangan namin mag-iipon kasi kailangan namin magkaroon ng sariling bahay. Wala kayong sariling bahay. Yun yung struggle nyo ngayon. Yes, mahirap, ma'am. Kasi, Kasi lagi-lagi kang bubayad, matutulog ka sa buhay. Mas maganda pa rin kasi may sarili kang bahay. pangako mo sa mga anak mo nang umalis ka. For sure, namimiss ka nila. Ilang taon ang mga anak mo? Ano po, 13, tapos 6, tapos 4. Oh, bata pa yung 4. Yes, Even ma'am. 6 is still young. Yes, ma'am. So, paano nila ngayon na-overcome na wala ka sa tabi nila? Ano, ma'am, sarili sila, ma'am. Kasi 2017, caregiver na po ako eh. Sa Manila. Yes, ma'am. Lagi akong wala. Okay. Parang lumaki na sila sa Daddy nila. biyanan ko, ma'am. Then, ba't ka naiiyak kung sanay na ikaw na wala sa tabi nila? Ano yan na hinuhold mo ngayon na Kasi emotion? ma'am, iba kasi malayo ako eh. Hindi unlike sa Pilipinas na nag-i-stay-in ako pero pag gusto kong pwede akong umuwi. Dito, pag gusto kong umuwi, hindi ako makakauwi. Okay. Then, sige, magkwento ka. Bakit ka naiiyak? Ano ang meron dyan? Kwento mo, i-share mo sa amin. Wala, namimiss ko lang din po yung mga anak ko. Ma'am. So, ngayon na nawala, hindi mo sila katabi, ano na lang yung ginagawa mo para hindi mo sila ma-miss? Ano ma'am, tinatawagan ko sila ma'am. Okay. Magulang mo na saan? Sa amin po. Sa iba po kasi yung tinitirhan namin sa tinitirhan nila. So, ngayong etong 2 years na to, ano yung sa tingin mo, kaya mo? Yes ma'am, kaya-kaya po. Kasi sa Pinas mong kinaya ko eh. Andiyan na lahat ng struggle ng pagiging caregiver at ang naranasan ko na. Gaya na. Kasi naranasan ko yung kumakain yung patient ko, pati yung relatives na nakatingin lang kami. Tapos kayo hindi. Hindi kayo binibigyan. Meron pa palang taong ganun. So, ano yung feeling nun? Parang naawa ka sa sarili mo. Nandidate ako sa sarili ko. Oo, tama. Okay. Then, so, nung mga panahon na yun na nakikita mo yung sarili mo, parang ang liit-liit mo, Yes, ano yung nakatatak sa, sa utak mo na mga panahon na yun? Sabi ko na hindi na ako hanggang dito, yung ganun. Mas makikita ko yung the best na ako. Best version mo. Yes, ma'am. Tapos naranasan ko rin yung nakunan ako. Kasi kahit buntis ako kung nagtatrabaho ako eh. Oo, kasi kailangan eh. Kasi mahirap nga ang buhay sa Pinas. Bali, yung nakunan ako tapos twice akong buntis na ako pero nagtatrabaho pa rin ako hanggang 7 months. Kaya lahat ng hirap, danas ko naman. Kaya I'm sure ako sa sarili ko nakakayanin ko dito. Oh, kaya eto na binigay sa'yo ng Juma na chance, huwag mo tong sayangin. Yes, ma'am. Despite na, or regardless na first timer ka, kayanin mo siya. Yes, ma'am. Kasi kung ano man yung hirap na naranasan mo sa Pilipinas, dito mararanasan mo pa din siya. Ang pagkakaiba lang is, dito mas malaki ang sahod mo. Yes, ma'am. So kung ano man ang hamon na ibigay sa'yo ng Juwan, for sure kaya mo. Kasi kung sabi mo nga sa akin, kinaya mo nga yung sa Pilipinas, ano na lang yun dito. Yes, ma'am. Kung baga konting kembot mo na lang to. Yes, ma'am. So ano yung mensahe mo sa asawa mo, magulang mo at sa mga anak mo? Yun, sa mga anak ko, mag-aaral lang kayo. Gusto ko kasi makapagtapos talaga sila. Tapos sa asawa ko, lagi ka mag-iingat kasi pag pumapasok siya nakamotor.
mag-iingat lang sila. Huwag nila ako intindihin dito. Oh, kasi ikaw safe ka dito. Yes, okay na okay ako dito sa Juwan. So, okay. Sige. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. po.